Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Enero 27, 2019 and araw ng linggo, and welcome sa Sunday Super Chat with Ka Anton. Ito po ang Sunday Super Chat ng WOTN. Bukod sa regular version natin ng tuwing Huwebes, ay sinisiguro ho natin o sinisikap po natin na tuwing linggo, meron naman tayong kumbaga pulong-pulong na hindi naman natin, kumbaga, pipilitin natin na lumihis sa seryosong usapin. Although nung nakaraang linggo, nandun ako sa YouTube, nagluloko ho itong laptop ko, hindi ko talaga makuha kung paano setting na tama para makapag-live tayo sa YouTube. Ngayon pa man, ay mairaos po natin ang ating super chat dito sa B-Live pa rin. Itong pinaka-paborito kong platform dito sa B-Live. Kaya nga lang, may bayad ho yung B-Live eh. Kaya madaling gamitin, maginhawa. Kaya kung kayo man ay nag-i-enjoy sa panunood at sa impormasyon na ating binabahagi rito, maaari po kayo magpakita ng inyong appreciation sa pamamagitan ng www.patreon.com/Proyosi. Alien Talk. Okay. Dahil meron din po akong advocacy na pro-Yossi, yung smokers' rights. So, hindi ko po yung advocate yung maninigali, kundi yung amin pong karapatan. At maaari po ninyong padalan, gaya ni Rolando R. ng Illinois, ang aking PayPal account, paypal.me/Tony Israel. At syempre, nandyan po ang Cebuana, Luwilier, hindi ko lang na-post dito, na maaari rin po ninyong padala. Ang pangalan kong full name ay Antonio P. Israel. At ang number ay 0906-397-0601. Siyempre, palagyan po natin pinasasalamatan ng mga donors ng ating programa, contributors. Yan dyan si Rose ng Jordan, si Edwin ng Lucena, Alfredo T. ng Saudi, at Dingley Iloilo, Nick K. ng New York, si Celia C. ng Ireland, si Cecil T. ng Tokyo, Marlene J.S. ng Saitama, Iya C. ng Taiwan, si Ferdi S. na kasalukuyang nasa Pilipinas, si Chari N. ng Hong Kong, kay Marlene Agabao ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal. Maraming salamat at good evening kay spokesperson Pedro Quinte, kay Jilin G. Salamat Jilin G. ng Surigao, kay Naima G. ng Abu Dhabi, kay Zaldi De Leon ng UFOSP. Makikita po kami ngayong darating na linggo. Rolando R. ng Illinois, Ate Florentina, and Kuya Roger ng New York, kay Ace Alas P. ng Scarborough, Ontario, Canada, na kasalukuyang giniginaw dahil sa sobrang lamig, kay Rodilyn P. ng South Cotabato at Uton Iloilo, nagkikinig dyan sa kanyang opisina sa loob ng isang barko. Kaya siyempre, yung mga anonymous na donors, at alam po nila kung sino sila, ayaw lang magpabanggit. So, maaari po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa ganun, masiguro na hindi niyo namimiss ang anumang pagtatanghal dito sa Wealth of the Nation. Mag-subscribe naman po sa youtube.com/Tony Israel at paki-like na rin po ang ating page na Alien Talk dito sa Facebook/Alien Talk. Okay, so walang tumutunog Anyway, walang tumutunog Hindi tumutunog sige lang, di bale Wala yung nawala tayong ngayon. Walang pa-uchit. Okay, ganun pa man. Nais natin batiin ang ating mga early tuners. Ito'y palagyan na po natin ginagawa, kaya tradisyon na po ito. Nandiyan siyempre si Jennifer Kadungo, good evening. Kay Paner Wanaya Batralo, Rosilo Aban, Anami Cesar, kay Jobel Dayanan, kay Nancy Abaygar, kay Delia Fernandez Quinten. Kailan ba yung matatamis na pangako? Ito nga, kaya nga po't mag-aanunsyo si Princess Elizabeth nang sa ganun masagot niya na yung mga gusto ninyong sagutin, na dahil baka mahirapan na tayo siyang ma-reach sa mga darating na araw. Yan. Kay Oliver Ordonez
Villaflor, kay Claire Bansag Vargas, kay Rendon RV, Jean Cruz, Imelia Kedeng, excited na daw siya, kay Renve, at kay Alas, ay Ma'am Princess Seranton, mabuhay ang wealth of the nation. Alan Milebo, kay Iya Carvajal, good evening. Ay Virgilio Cabresa Lihesta, Ramil Domins Airig, Andelt Gina, Florentino Castillon Bongkawel, kay Jolene Co Asido Corpus, Michael Mirafuentes, ang aking kaibigang mayaman na si Gudoy Raimundo. Pangalan pa lang, sanglaan na. Kalaban nila si Villarica. Mga kahanan niyan sa Villarica. Kay Norma de Gracia, Vicente M. Raza, Doroteo Benavista, kay June Arce, okay, kay Delia Mingua Fernandez Quinten, Alberto Nilo Llaneta, kay Maylin Erasmo Balyosa, kay Jerby Jose, regards kay Bobby Light, kay Tabeta Tolentino, kay Polly Roa, kay Leonita Resurrección, Faye Faldas, Brad Louis Biagtan, Vicente Cepeda, Maribeth Delgado, Maria Rose Silang ng Milan, Italy, kay Tabeta Tolentino, tapos na yata, Lilita Fajardo, kay Rolando Ramirez, watching here from Chicago. Hindi ba malamig dyan, Roland? May CL Bendijo Villaruz, Rose Ampalo, Willie de Dios, Willie, Eric Mabesa, kay Emily talaga ako nahihirapan Ligao John Sinulim, Rosie Sotelo Gavanes, Sofia Magbanwa, kay Carmelita Verdida, tapos na si Julin, kay JV Gold Rana, Ebilo de la Torre, Julin Aceto, tapos na rin, ay Hayete, David Asuncion, tapos kay Eduardo Espinosa, tapos na, kay Jenny Lumonte Agudo, Doroteo Buenavista, Auriada Getaros, Carmelita Verdita, tapos na, Delta Charlie, hi Sir Anton, may Princess Elizabeth, good evening po sa inyo, mabuhay. Prince Casey, Lucy Sichanko, good evening. Teka kay Jennifer Kadungog, kay Raul Sionosa, Farina Badal, yung mga Delia Agustin, Atam Granada, Sir Ed Neri, happy to witness your program. Hindi kami nakapag-program kahapon ni Ed Neri kasi ako'y masyadong abala. Adriano Gonzales Lindo, kami humingi ng excuse dahil ako'y harap sa Senado. Pagtatanggol ko ang karapatan naming mga maninigarilyo. Okay, Marino Cuniano Apelyado, Miasco Bodegas Fernan, Jean Cruz. At yan ang aking paborito kay Yoko na. Gusto ko pa. Rolando Delica, Nancy Solito, Violeta Cardenas Elav. Okay. Kay Marilyn Agulino Sano ng Iloilo, o Rodolfo Hipa, Huving Lozano Natividad, Vicente Rasa, Norma de Gracia, Anday Amelia from Morocco, Rolando Carino from Barcelona. Uy, naging international na tayo. Kay Joy Emilia, Joy, Doroteo Benavista, kay Jul Marie, maraming salamat, Jul. Eric at Mabesa, Bia Dicolano, Jory Ramirez, Judelin Toribio Cariaga, ang dami na ito, Eleuterio Plaga, Jorge Mirabete, Nancy Abaygar, Norma de Gracia, Carlito Pre, Catalino Bahamonde, hello Princess Elizabeth, sabi ni Jules, binabati ka, kay Annabeth Kahukom, Ireneo Magbanwa,
Tapos na yung iba, tapos na yan. Kay Elizabeth Monreal, kay Jimmy Pardillo, kay Cheryl Malye, kay Lani Jelus, Carlos Arganda, hello, kay Japanese character, hindi ko na maalala yung pangalan, Roland Ginyata, Bioli Pahador, Wilma Ramos, Daniel Estarija, Cecil Endaya, Ariel Lacañeta, Rosalie Revilla Salayo, Aida Birin, tapos na, Margaret Benaventura, tapos na yata, Edgardo Cabusta, Alan Calibo, Amor Trixie Estolioso, Evangeline Gindap, Romel Edison, Alforte Mele, Dan Dahucos, Magalyosa Mahal, Zoraida Kalimo, aba dumadami. Hilbert Alaba, tama na muna. Fela Damha from Malaysia, kay Ray Egos, kay Anasi Takashma, good evening sa'yo. Anthony Santiago Martin, good evening Anthony. Edgardo Litada Espinosa, Violeta Lecodini, Jib Cabaton, Lindin Payar, tapos na, Jeric Bueno, kay Nes Gonzales Villarreal, kay Gina Ortega, ang ating masugid na taga-subaybay, Maricel Mundero, Delta Charlie, Maylin Santa Ana, Unhappy EM. Ba't naman unhappy? What can make you happy? Unhappy? Chogja, Josephine Ferrer, Hoving Natividad. Ay, ang aking kaibigan na si Mel. Oo, sa FB tayo ngayon kasi hindi ako makaano sa YouTube, no? Naging abala ako. Leo Tesoro Discover Forever, kaya hindi ako nakagawa ng paraan. Naima Jean si Fabi, nagloko pa itong aking laptop kanina. Roberto Torrejos, kay Sandel. Uy, Sandel. Watching from Kuwait pala itong si Unhappy. Ayan, pagagawin kang happy ni Princess para makauwi ka na. Ha? Kung yun na may makakapagpaligay sa'yo. Kay Cecil Takahashi, Cecil, salamat. Kay Celia Suarez Covento, salamat. Kevin Abawag. Suraid, tapos na ito, Suraida. Tapos na rin. Si Joy, tapos na rin. Kay Marky Jam Campos. Okay. I-premiere natin. Sammy Salvador. Kay Miss Tabajero. Mas Spirito. Miss Merlin Kagalitan. Tess Portasio. Okay, siguro tapos na to. Lourdes Lagiman. Maris Monfort, good evening. Ray Igos. Eli Mercado from Oman. Miss Apiliado. Okay. Portasio, tapos na. Eddie Zamora. Magandang gabi. Marlene Llorin. Marites Pascual. Okay, Emily Mercado, Robinson Ramos. Sige na. Pasensya na po, hindi ko na ito matatapos at nagiging na tayo, redundant na. Okay, hindi na natin patatagalin. Siyempre, at atin ang patuloyin ang ating panauhin dahil ako po ay na-alerto nang sabihin niya na baka ito na muna ang kanyang tawag nun, matatagalan, ganun na lang. Matatagalan, baka matagalan pa uli na siya ay makapagpapahayag in public. Siguro ay mayroon siyang pupuntahan, aalamin natin yan. Kaya sinabi niya ito yung the best chance na makausap natin siya. Kung nais ninyong may itanong kayo, i-bash ninyo siya ngayon. Handa siyang humarap. Yan ang ating pong pinaunlakan dahil nga po malaki naman po ang nagawa ng ating panauhin na mabuo itong ating binabalangkas dito sa WOTN. Maging yung mga nakaraan nating panauhin, malaki po ang kanilang nagawa at naging kontribusyon. Dahil kung hindi sa kanila, hindi po natin mahihimay ito, hindi po natin mahihimay ito. Paano man yung mga na-contribute nila, sabihin natin na yung iba na-misled sila dun sa paniniwala na yon, na-appreciate po natin yan. Dahil kung hindi doon sa mga informasyon na yan, wala po tayong narating. Ano po? So, atin ang patuloyin
ang ating panauhin sa gabing ito. Walang iba, siyempre, napagpauna na natin, walang iba kundi si Miss Elizabeth Ruiz. Yan ang kanyang pangalan sa Facebook. Pero siya po ay kinilala natin as Princess Elizabeth dito sa WOTN. Magandang gabi sa iyo, Princess. Good evening. Good evening. Son, hi. Magandang gabi sa inyo lahat dyan, sa aking mga OFW family, na mga viewers, listeners ng Wealth of the Nation, officer, admin, na nakikinig po. Magandang gabi sa inyo lahat, and thank you so much for having me tonight, Anton. I guess the reason why I'm here is that to make sure na ma-feel ko lahat yung mga concerns ng mga tanong, yung ng ating mga viewers. Lalo na yung mga supporters mo ng mga ibang claimants. Alam ko na interested din kayo lahat talaga na me about everything, na bakit ang pangalan ko si Elizabeth, anak ako, proof ko, yung pang mga sinasabi ng mga proof daw. Kasi laging binabato sa akin. Wala daw akong pinag-document ng mga paperwork na ako talaga ko, nagpapatotoo. Sasabihin niya, bakit ka naging prinsesa? Ano proof mo? Bakit bigla ka ba nag-pop out? Yung mga gano'n. O sino ang mga magulang mo? Totoo bang anak ka ba? Yung mga ganun tanong, anong karapatan ko? Bakit ako pinag-do? Ano mga hawak ng bagay na pwede kong i-prove na talagang yung karapatan na parang ibinigay lang sa akin naman yun. Parang iniyatang na pinagtiwala. Ginawa akong kasangkapan. At alam naman natin lahat na ang pinag-uusapan natin dito sa Wealth of the Nation is all about God's wealth. It's not our wealth. We don't owe it. But we're a part of this whole system na naging naging parang sinasabi na ginawa tayo instrument, lahat tayo may role sa mundo. Basta tao ka dito sa mundo, may role tayo lahat. Kanya nga lang, iba-iba nga lang ating role. And then at the same time, yung mga bumaka sa akin na mga concern sila, question, hindi ko naman kayo sinisisi. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako nagkagalit. Hindi ko kayo sinisisi dahil siyempre mabibigla kayo. Ako nga nabigla siyempre kayo pa. So ang point ko po doon, hindi ko naman to ginusto, hindi ko to pinili, hindi ko to inas, di ba? Hindi ko ni-request. So dumating na lang din siguro sa atin habang tayo lumalaki. So ngayon kung nandito na ako ngayon, gusto ho namin sanang mag-usap ni Anton, tatanungin niya ako, umpisahan ho natin doon sa bagay na, sino ka ba? Pwede bang makita namin yung birth certificate mo, sino ang nanay at tatay mo, saan ka pinanganak, anong taon, ano talagang pangalan mo nakaregister, legitimate ka ba o illegitimate, sino ang mga magulang mo, mag-asawa ka ng nanay at tatay mo, yung mga ganun pong mga bagay na tinatanong. Itatanong natin yan, yung in a little while. Nais ko rin paliwanag ang purpose na itong aking interview kay Madam Elizabeth. Of course, dumating ako, Princess, dun sa punto na nagtanong ako niyan tinanong ko, dahil nagkaroon tayo ng madalas na pag-uusap. At tinanong ko kung, siyempre, yung veracity ng mga information na sinishare mo sa akin ay ina-assess ko yan, So, dumating tayo ngayon sa punto na naglakbay ako, nag-journey ako ng inaalam yung mga bagay-bagay at nung mga nakaraan ang naging focus nga natin ay yung pag-redemption. Kumbaga, dadaan tayo dun sa punto na parang yun na yung inaantay nating hudyat kung ito nga ay mabubuksan o hindi. At nung nakaraang episode, pag-usapan namin lull after the storm. Kumbaga, parang magiging katahimikan bago dumating yung unos o dumating yung bagyo, dumating man ang otherwise biyaya. No? And nag-coincide naman yata ito dun sa iyong pinaabot sa akin na ito na muna ang iyong magiging pansamantalang appearance at mag-aantay pa tayo kung kailan ang iyong muling pagbalik. Ibig bang sabihin may nangyari, may naganap, merong tayong positive na inaasahan at ikaw munang
muna mag-absent muna o leave in absentia para sa ganun maasikaso mo ang security mo. Anong nangyari? First of all, yung sinasabi mo na nagkakaroon ako ng connection dun sa instrument, binibigyan ako ng tinatawag ng mga feedback sa mga sign, and then communicate sa akin. Kaya nandito nga ako, hihintay ako. Kaya kahit naman hindi tayo nagkakilala dun sa Destination True Supremo, talagang naghihintay na ako talaga. That's why dito ako sa abroad. Inayos na nila lahat. Prepare na nila, magmula pa nung nung nagkausap kami ng 2013 and then 2015, umikot na siya for almost 11 months para ayusin lahat-lahat. At may report rin niya sa akin nung panahon na yun na nilagay na lang daw sa isang account na parang kinuha sa lahat ng mga bangko, yung mga accounts, yung lahat ng whatever they have in there, nilagay na lang sa isang lugar. Isa na lang daw. And then inaayos na rin niya yung mga DNA, yung mga claimant, etc. Na marami talaga, pati daw yung mga AU, lahat na na-impact na sa isang location na lang. Ngayon, ang nangyari nga, kung maraming mga sinasabing mga sub-account dati, na talagang, totoo talagang may mga dami account. Pero ang hindi alam ng iba, na pagka pinakaalaman nila, hindi talaga magkakaroon ng kaganapan, hindi matutuloy, magkakatrouble pa sila, mawawala pa yung kanilang karapatan, hindi na sila mabibigyan, hindi sila sumunod dun sa sinasabing pinag-usapan pang beginning. Kaya yun ang nangyari. Pero yun nga, kaya nung binanggit ka ni Supremo na ang iti-trigger ko yung mother account ng lahat ng mother account. Parang ganun na nangyari. Dati kasi, 7 yung pipirma. Meron tinatawag na 5 bodies. 5 bodies, alam mo na yung umbrella ko, nabanggit ko sa iyo yun, di ba? Anton, ano? Merong World Bank, United Nations, IMF, Federal Reserve, and Pentagon. Pang-anim yung strongman. Ako yung pang-7. Ngayon, kahit pumirma yung 6 na yun, kailangan pa rin pumirma yung 7 para ma-release. Ngayon na nangyari, wala na rin yata yung 6, isa na lang daw ang mag-trigger. So, hindi ko rin alam bakit gano'n na nangyari, nagkaroon ng pagbabago. That was happened, I think, noong 2012. Kasi nga, noong 2012, dapat nabuksan yung tinatawag nila na unlocking the reverse key program. I was in the Philippines then. Ang nangyari noon, nagpupunta lahat ng mga authorities sa Iglesia ni Cristo dun sa kapila sa Quezon City. Kasi they know na I was one of the members supposed to be. No, hindi nila ako pinakita. At ang ginawa nila, sila ang nagsabi na sila daw ang key program. Pero ang hinahanap ng mga authority ng United Nations ay yung si future butterfly. Hindi nila ako hinarap. Nung panahon na yon, presidente pa si Pinoy, kaya siguro baka hindi pa siguro tamang panahon. At siguro ang tamang panahon talaga si Presidente Duterte magiging presidente dahil nga lilinisin ng ating bansa. Kasi gusto ko lang maintindihan yun na I'm sure alam din lahat na itong sinasabing non-criminal clean money na to, pag ito'y lumabas, kailangan din ang bansa malinis, ang gobyerno malinis, ang mga tao malinis most especially, para karapat-dapat na mapa sa kamay ito. Kasi yung mga gumaganong pera ngayon, Anton, sa buong mundo, then at present, up to now, hanggang hindi nilalabas to, puro mga maduduming dirty money, alam mo kung saan galing yun, gambling, prostitution, drug, all kinds of, you name it, ano? Kaya, at saka walang backup yung mga pera, parang worthless, walang worth. Dahil tinago nga yung backup, di ba, yung gold, for over 55 years, right? So anyway, yun na nangyari. Yeah. Hello? Yes. Okay. Gusto ko rin dagdagan yung nabanggit mo kung bakit naging mabagal ang proseso. At sana maaga-aga pa na ito nabuksan na, no? O naayos na, naikasa na. Ngayon, siyempre, may nagsasabi sa akin na nakakasa na to. At then, ikaw nga, mukhang meron ka rin gagawin, gagampanan, no? Meron kang inaantay na gagawin. Ang nakarating sa aking feedback, isa sa mga nakapagpatagal ay yung patungkol kay Anthony Santiago Martin. Yes, yun doon tumagal eh. Merong mga na-exploit. Sa palagay ko, yung kaibigan nating AS yung na taga Bulacan, yung na-exploit yun. At meron pa rin isa pala na tinatawag na, yung totoo pala yung Anthony Santiago Martin Jr. ASM Jr., yung batang ASM. Yun, nagkaroon yata ng kaguluhan doon
Kaya imbes na napatagal na antala at may pinakialaman daw yun. Kaya dumating na tayo ngayon sa punto. Tama rin yung sinasabi mo na baka hindi pa takda na mangyari yan nung panahon ni Pinoy. Pero yung naidadagdag ko lang doon kung bakit ito tumagal. At ayon sa nag-gather ko na impormasyon, natagal ito dahil dun sa istorya o dun sa umikot yung nakasentro ang usapin doon kay Anthony Santiago Martin at maraming nakialam. Sige, pagpatuloy mo, Madam. Ano pa yung nasabihin ko? Ano pa yung tanong mo yung question? Yung, hindi ba binuksan nila yung Anthony Santiago Martin yung 2002? Lahat talaga ng buong mundo umano dyan. Binackup nila yan talaga. Presidente ng Pilipinas, Presidente ng Amerika during Bush time, yung Queen Elizabeth temporary sa England, lahat ng Committee of 300, tapos sila, including yung Bush family, sila, yung wife niya, na close to roadside. Pero, ang nangyari kasi, ang alam ko kasi, code lang ang talagang sinasabi ng anti-ASM. Ngayon, hinlame nila na talagang gumawa sila ng tao na white spiritual wonder boy. Yun nga daw. Pero kung talagang siya nga, ang tanong natin, 2002 yun, talagang tinulungan talaga siya ng buong mundo. The whole world really, make that work. Pero ang tanong ko sa'yo, Anton, bakit hindi nag-trigger, ba't hindi natuloy? Dahil hindi talaga yun. Hindi. Inalagay talaga yung tao na Pilipino taga Bulacan. Pangalawa, spiritual and material to siguro. Hindi pa rin siguro panahon. Ang kaya yata hindi natuloy dahil buhay pa yung matanda. Buhay pa si Apo Perdi na silbing nag-oversee dun sa mga pangyayari, mga kilos at galaw. Meron tanong dito. Siguro pwede na nating entertainin muna yung tanong hanggang sa dumaong tayo kung may magtatanong tungkol sa birth certificate mo at sa mga iba pang pagkakakilanlan. Kasi magpapatong-patong kapag hindi ko ito naitanong. May tanong rito mismo si Anthony Santiago Martin. Ito verified ito, no? Ito yung mga nasasabi natin na nagpunta ng China, may nag-recruit siguro sa kanya o parang ganun ang pagkakaintindi ko, Anthony. Kung magkamali man ako, pasensya na. Pero nung huli nating nagkausap, sabi mo nga, munti ka nang hindi makauwi dahil dyan sa mga ganyang pangyayari at may pinalalakad sa inyo. Now, dito, tinatanong niya, pakitanong nga po kay Princess Elizabeth kung natanggap po niya ang affidavit ko laban sa mga payaking papeles ni President Ferdinand Marcos na ipinadala ko sa mga opisina ng gobyerno nakasend sa Facebook account messenger niya. Natanggap mo ba yon? May pinadala ba si Anthony Santiago Martin? Wala kang pinadala sa akin. Ano sinasabi niyang peking papel ng anong papel? Anong papeles yun? What document? Hindi ko ma-access sa ngayon kasi ako ano yung sabihin ng mga peking papel? Ano? Papel niya? Papel nino yun? Hindi ko alam. Basta may pinadala raw yata siya sa'yo. Siguro paki-check mo din sa Facebook account messenger mo, no? Pero baka nagkapatong-patong na, I assume. Pinadala niya sa akin. Hindi ko naman siya friend. Paano pinadala raw niya? May pinadala raw siya sa'yo. Hindi ko na lang sa kanya email ko kung gusto niya padala niya doon. Pero daw yun, what is it all about? Very ko, ano? Sige, malalaman natin yan. Kasi ngayon ko lang nabasa at ngayon lang niya, so ito may mga nagpapaabot ng pagbati. Pero mamaya na yan, So, yun nga, umikot ang usapin kay Anthony Santiago Martin at meron nga tayong nakalap na meron pa nga yung batang ESM na nakialam din. Kaya nagkaloko-loko ang proseso. Hindi nila dapat pakialaman Hindi dapat pakialaman Totoo yan. Kaya nga, maling proseso nga. At saka, alam mo, Anton, kasi yung kasing mga claimant na totoo na nga yung kanilang mga pangalan, totoong sila yung may account, pangalan nila, pero hindi sila nagdeposito. Pero pag papunta na sila ng bangko dahil merong mga nagsusulsul sa kanila, i-claim mo na, pera mo yan. Pangalan mo yan, legal yan, legit yan, talagang totoo, binerify namin. O sige, hindi ganun ang mangyayari. Hindi nila alam, papunta pa lang sila na itimbre na sa strongman, hindi nila dapat pakailangan. Ikaw ba, Kasi ang katotohanan lang, doon, 10% lang ang para sa kanila, pag dumating yung panahon na tin-trigger na yan, ang talagang pipirma. Entitled sila to a reward because they use their name or dummy or for some reason, pero dapat hintayin nila yung tamang panahon. Hindi nila pwedeng pakailaman. Ikaw ba nung panahong nandito ka, wala bang lumapit sa iyo noon?
Na Ay, hindi naman ako papayag magpagamit. Walang gumamit sa akin kahit sino. Alam nila na hindi ako pagagamit. Dahil ang sasabihin ko lang sa kanila, hindi pa to panahon, hindi ko to pwedeng pakialaman dahil hinihintay ko yung nagbigay sa akin ito. Yung aking magulang, alam ko, darating sila. In charge sa akin. Siyempre, sila gumawa nito, nagprograma. Bakit ko naman pakikialaman to sa umpisa? Hindi ko alam eh. Ang bangko nga sa HSBC sa Hong Kong, pinapipirma na ako, pero yung tinanggihan ko, I have the right to refuse. Okay. Pero alam nilang ako, pinapipirma sa akin, yung 4,500 metric tons sa HSBC sa Hong Kong. Nakalagay na raw lalagay na raw sa another account, naka-ready na. Lalagay sa foundation, yung mafia pa ng pinaka-largest mafia sa Hong Kong, at saka yung pinaka-largest na foundation doon. Lumapit. Gumawa sila ng rap-rap. Alam, kasi sa bangko kasi, Anton, I want you to understand, okay? Sa bangko, kaya ko yung mga nakikinig na claimant kayo, yung mga sinasabi sila daw signatory, wala naman akong problema doon. At hindi ko sasabihin hindi sila. At hindi ko rin sasabihin na peke sila o scammer sila. Hindi ako ganun tao. Bibigyan ko sila ng benefit of a doubt. Lahat siguro tayo claimant, lahat tayo signatory. Pero ang tanong diyan, ang bangko, Anton, alam nila kung sino hinihintay nila. Do you understand, right? Ha? Alam nila kung sino yung darating. Kilala nila kung sino hinihintay nila na para mag-asikaso dyan sa mga ano na yan, sa mga dapat tapusin na yan sa bangko. Kaya maraming nare-refuse kasi nga, hindi nga sila talaga. O maaaring account na nila, hindi pa sila dapat mag-ano doon dahil bibigyan lang sila ng reward at iti-trigger nung talagang bibigyan ng karapatan na mag-trigger. Do you understand, right? Okay. So, ganun ang ano dyan. Now, tungkol dyan sa trigger na yan, marami na intriga dyan sa trigger na yan. Okay. Yeah. Ano bang iti-trigger mo? Ano iti-trigger ko? Yan ang tanong ni Netnet. Yung tinatawag na financial system, yung iti-trigger ko, parang kahit halimbawa isang account, dinalaw ko. Hindi ba, in-access ko, halimbawa, dinala na ako sa bangko. Tinignan na lahat yun sa DNA ko, tinignan yung mga nakalagay sa katawan ko. Di ba? In-trigger ko yan. Pag na-trigger mo kahit isang maliit na account, parang domino yan, ma-alarm lahat ng buong global account. Lahat ng account, ma-alarm na. Sasabihin na nila, ayan, na-trigger na pala, dumating na, nag-umpisa na yun. Kaya buong bansa. Kaya itong proseso na to, napakahirap nito, hindi ito suddenly, just like that. Marami itong mga ginagawa. Ako nga rin, naiinip, lagi ako nagte-text. Sabi ko, bakit it takes so long? Dahil inaasikaso nila yung mga dapat ayusin, piniprepare nila, inaayos na nila, naka-schedule na at hindi mo pwedeng gagalawin yan dahil hindi masatama dun sa pagkakaayos nila sa financial system. Kaya kahit nga kami rin ni Supremo, kung ang gagawin ko yung talagang LOI na talagang legal na talagang iti-trigger, gagawin ko yon. Pero kung yung halimbawa other way around, hindi ko pwedeng gagawin. Okay. Hindi pwedeng masablay. At saka pin-repair na, nakaayos na eh. Anton, talagang nakaset na lahat eh. Nakaayos na lahat eh. Okay. Tungkol yan sa DNA na yan, na-verify ko rin na ganun nga ang proseso, DNA, tapos yung eye movement, kukunan din ng record. At right. Na-confirma ko rin na ang DNA issue ay isang sensitibong matter at marami daw po, meron din daw pong mga instances na yung mga nagkiklaim ay napapatay pa ho dahil dyan sa DNA na yan. Kinukuha yung DNA nila, record, or kukunan ng specimen yung kasila at sila magpipresenta dun sa laboratorio para mag-match dun sa DNA. So may ganun din. At na-confirma ko rin na kapag pinakilaman yung account, may instance o merong punto na maaaring humantong yan sa kamatayan doon sa makulit na nakikialam. Okay. Yes. Kasi nga tinitimbre na nga, kaya sasabihin nakaalib nung strongman na, yan, salubungin nyo na yan. So, paalisin nyo na, o delikado ito. Nyo na, parang pabalikin nyo na kung saan ang galing. Pag nagalit, makakatumbas kamatayan doon sa tao. Yes, pag lumaban sila, hindi na ako magsasalita, I don't want to say something, pero siguro they have to pay for the consequences for what's going to be the outcome. Kasi alam naman nila kanilang position kung ano dapat gawin, pero kung nga nagmamadali sila at nangunguna sila at inaangkin nila na hindi naman nila dapat angkinin, yun ang nagkakaproblema. Ako nga hindi ko inaangkin eh. Gusto ko lang gawin yung role ko, Anton. I just simply want to do my job, my role. Okay, may tanong rito si Gudoy. Pakitanong nga po kung may hakbang na sila para sa mga pagpasok sa Bangko Sentral at HSBC Hong Kong para sa pag-claim. May plano na ba kayo nito?
Depende kung UBS mo na mauuna o HSBC. Depende kung ano yung sasabihin sa akin ng, alam ko na kung sino susundo sa akin. Kasi anytime naman, kasi sa HSBC kasi, ang hinahanap dyan yung microfilm blue chip ng tao. Hindi ito papel, hindi ito yung parang hahawakan mo, nasa katawan, microfilm blue chip. Ngayon kung yung nakakaintindi, alam ko kasi meron tayong mga kakilala sa kaibigan, kayo, na nandun na sa London HSBC daw, yung sila Fatima, I remember that. Binabanggit nila yung, ini-inquire nila yung mga account na ganito, ganyan. Totoo nga yung account na nandun, kaya nga gusto ko siyang i-challenge eh. Sabihin niya dun sa HSBC London na kilala niya o kasama niya ako, kaming dalawa. Dadali na rin ni microfilm blue chip na mag-trigger na meron ding tinatawag na me code na ginto na yun ang backup na mag-ano, saka yung King Solomon ring. Ito nga, yung King Solomon ring. Kasi ito kasing ring na to, ito yung kasama na magbubukas sa lahat ng mga asset, historical asset, lahat ng mga tinatawag na mga ano na yan. Gold, cash, ganyan, etc. Itong King Solomon, yung sinasabing Joby Rexal ring. Ito, kasama to, dun sa DNA sa akin na i-check na kailangan buhay ka dahil kailangan yung dugo dumadaloy na may warm ram daw yun. Kasi may code doon, magmamas dun sa pinaka-gold saka sa platinum kung saan nila ipapasok na machine yan. Ganun. Kaya masyado itong this is very complex. Kaya nga, sabi ko, pag ang original, hindi nila pwedeng i-duplicate. You cannot duplicate original. Okay. Sabi ko, masyado nga itong napakalalim eh. Siyempre, matatalino yung nag-ano nito, di ba? Siyempre, number one, spiritual ang nag-ano dito. Talaga, sa totoo lang. Alam ko, spiritual lang naggumawa lahat ng mga ganitong batas na mga procedure. At meron din nga mga ganyang kwalifikasyon na kailangan pumasa sa spiritual na bagay, no? Okay. Kapag hindi pumasa, kahit ikaw pa yung nakapangalan doon, wala magagawa. Kasi siyempre, pinagkatiwala siya. Pagkakatiwala siya yung yaman ng buong bansa, buong mundo, pagka pag nasubukan sila, yes, madi-disqualify sila na ano sila. Okay. I know a couple na talagang totoo yung inano nila, talagang sila yung talaga, meron talagang nakaanlat, pero hindi raw pumasa sa spiritual. Siyempre, tinitest pala tayo, hindi natin alam, nabubuhay tayo everyday. Nalalaman pala yung nasa puso natin at kaluluwa. Would you believe? Alam nila kung ano yung puso mo at kaluluwa mo at gagawin mo. Okay. Yung plano mo. Kanton, may Twitter account ba si Princess? Kasi sa Twitter, kayang diretsahin ang mga bangko, pati mga world leaders. Kaya ba niya na ginawa ni Enoch na pati mga konstitusyon at mga bandila sa buong mundo sinasabi na illegal? Gusto mo sagutin ko yan? Simple. I don't need to have a Twitter account, guys. Kung sino man yan. Bakit ako mag-Twitter? Ayoko na nga maging media. Ito nga lang Facebook nga nito eh. I don't accept any kind of friend when it's come to this world of the nation at saka mga OFW. Ang sagot lang dyan, kahit na magpadala ka ng mga request, kung wala ka namang nare-receive na sagot, it doesn't really mean nothing. Pangalawa, yung sinasabi niya na ano ba yung tanong doon ano yung tanong na ba't daw walang Twitter account dahil para doon, hindi na ganoon. Kung talagang meron kayong contact sa United Nations, sa Pentagon, Federal Reserve, or IMF, or yung mga sinasabing umbrella code na bodies na yan, alam din nila kung sino yung mag-trigger. They know, Anton. They know. Kilala nila. Alam nila. Diyan nga lang sa Wealth of the Nation, hindi ako kakilala dyan. Yung mga claimant dyan. Bakit dito sa abroad, kilala ako? Pag nagtanong ka nagtanong ka sa mga authority. Yung mga FBI, yung mga sinasabing CIA na yan, sinasabing mga US Treasury, Federal Reserve, they know. Na anak nga ng strongman, na anak ni Queen Elizabeth. Okay. Sa Europe. Okay. Ngayon kasi ganito, kumpirmado na nasagap kong balita, maraming anak na babae si Presidente Marcos. Sabi ito ay reliable. 40 reliable sa pag-unawa ko. 40 babae. Pero hindi necessarily na ang lahat ay biological daughters niya. 40 babae at 7 lalaki. Doon sa mga lalaki, may mga namatay na. At ito ay sinadya para magpagsalinan ng mga accounts. Ikaw ba'y naniniwala na mayroong pamana para sa iyo personal? Of course. Okay, ito nga yung i-declare ko nga ito. Gusto ko maintindihan lahat ng mga listeners natin ng Wealth of the Nation.
na, o sige, i-declare ko ngayon na ang pangalan ko talaga, Elizabeth Santiago Rodriguez Marcos. Okay, Marcos. But look, kung titignan mo, ipakita mo sa plus, nakikita mo ba yan na ito, yung aking declaration? Yung declaration ko ng inheritance ko, kung makikita nyo to, ang dinideclare ko rito, yung tinatawang inheritance na nanggaling dun sa mother side ko na lola ko. My great-great lola, na nanggaling sa King Solomon, kay King Philip II, Queen Elizabeth I, sila Jose Rizal, and then all the way to my grandmother and then my mother. Okay. Nagkataon lang, ang anak ng dalawang lolo ko, yung lola at lolo ko, anak nila yung mother ko. Junior nga ako, di ba? Pareho kami ng pangalan. Tapos napangasawa niya yung father ko nga, di ba? Si FM. Ngayon, dito sa declaration ko, kiniklaim ko ang kayamanan ng aking ninuno sa aking mother's side. Okay. Naku, ako'y bibigyan ngayon ng ano lang, kahit na magkano, ano man, na may account. Yun lang itutulong ko naman sa aking mga OFW families. Ayun. At saka sa mga taong mga indigent na may hirap sa Pilipinas. Na pag ginawa mo silang milyonaryo, mayaman na talaga ang ating bansa. So, dahil wala nang mahirap eh. Bigyan mo lang ng bahay at lupa, di ba? House and lot, 1 million mahigit ng kondo. Meron silang trabaho, may pagkakakitaan, meron silang mga ginagawang business nila. Yun ang gagawin natin kasi nakalagay talaga sa platform yun. Kasi yung letter E na yan, misteryoso yan, Princess, ano? Sa mga nasagap ko, ayan, talaga, sino ba yung asawa niya na nagsisimula sa letter E? Siyempre, dun sa side nila, Don Tiburcio, ano ba yun? Inimesya. Dyan sa'yo is Elizabeth. No? Dito naman siya, iba. Yung iba naman, Imelda. Pero yung isang nakausap ko, iba naman din. Letter E din. So, somehow, consistent yung story about President Marcos having married a woman of royal blood. Na ito daw ang nagmamay-ari ng more or less 93%. Global account. Global account. At global wealth. More or less 93%. More or less 93% dahil yung lolo ko, lawyer si SM, nung panahon na yun, kaya sila nagkakilala ng mother ko. Kinidnap pa ka yung mother ko para dinala dito sa Pilipinas. Para lang, dahil nagustuhan talaga niya. Patayin. Talaga. By the way, yung DNA, sandali lang, ang sinasabi nilang FM, pito yan. Isang original, this is my father, yung DNA ko, yung original, 6 ang clone. Okay? So ngayon, maaari si Jules siya ang pwedeng magsabi na later on pag interview mo siya, hindi ngayon na kung paano nagkaroon ng ligawan yung aking parents, tapos pati yung talagang yung ano yung nangyari kay Imelda, sino talaga napakasalan, whatever, yung sinasabi. Kaya anak nga sila talaga ng Marcos. Pero yung clone siguro, yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yun. Pero yung sa akin original. At yung father ko, ang pinakasalan niya, isa lang, si Queen Elizabeth II na talagang original sa Europe. Siya lang ang asawa dahil kung titignan mo sa birth certificate ko, na yung mother ko ay from Spain, Burgos, Spain, Spanish ang citizenship. Ngayon, pag sinabi mo na prinsesa yung nanay mo, Reina, dapat ang nakalagay dun sa papel mo yung nanay mo talaga, Espanya, di ba, Spain. Kasi meron ako alam diyan, sinasabi anak daw ng prinsesa daw ng Spain, yung pinakasalan daw ni FM, yung unang asawa daw. Pero makikita mo sa birth certificate niya, ang citizenship ng nanay niya, Pilipina. Paano naging prinsesa ng Europe yung kung Pilipina ang nanay? Kaya yun ang gusto ko i-clear, Anton. Makikita mo sa marriage license nila. Is process 7 days to sa Paris Car, sa Cabanatuan. Doon sila kinasal ng mother ko noong 1958. Pinrocess ng June 10, nagpakasal sila ng June 17. Tapos sa birth certificate ko, di ba? Nalakating class card yun Nakalagay dito, pagka nakalagay yung pangalan mo rito, yan pag nakalagay yung pangalan mo, lahat date of birth mo, legitimate ka, nakalagay din yung nanay at tatay mo. O nakalagay dito sa mother ko, nakalagay dito, ang citizenship niya, Spanish. Taga saan siya? Burgos, Spain. Madrid, tinan mo? Okay. Ang father naman siyempre dito sa Ilocos Norte, Mary, dito sa Pilipinas. Okay. Ayun ang dyan, confusion dahil... At saka
by the way, yung birth certificate ko, 1954, tinan mo talagang during old ba, yung merong Spanish sa English. So, okay. Hindi ito yung parang new gen, hindi ito yung parang ginawa lang na parang late registration. This is the old one. May yung mga ganyang istorya, tama naman yan na marami nga sila, kung maraming clone, maraming FM na gumanap, malamang na-confuse na nga siguro yung anak sila yung nung anak siguro sila nung wala namang masama doon Marcos din yun, di ba? Ang isa sa mga consistent dyan yung mga pinaampon. No, yung apat na pong babae na yan, ang mga batang babae na yan, may inampon, halimbawa kaibigan ni Marcos na sundalo sa guerrilla, inampon niya yung isang bata. O gawin ko na yung anak ko na yan. O meron din naman na dinala doon sa pamilya na yon ng tropa ni Marcos at sinabi, anak ni Marcos, pinaampun sa'yo. May ganon din. So, ito daw sinasadya para masanay na yung mga bata sa buhay ng mahihirap at maintindihan nila yung kabuhayan ng isang mahihirap. At ng pag ganon, dumating yung takdang panahon, mas malapit sila dun sa mga mahihirap at makakaunawa ng mga kalagayan ng mga mahihirap. Ano ginawa sa akin? Training ako talaga. At hindi yung lumaki sa Malacanang o lumaki ng Marangya dahil ito hindi na makaka-relate doon sa mga buhay ng mahirap. Now, kayo napunta doon kay General Cajucom. Si Lucas Cajucom. Kailan, gano'n kayo katanda na o kabata nang inyong ma-realize na mukhang may hinahanap kayong ibang magulang? I think I was left like when I was 10 months. Mga 10 months ako noon. Ang nangyari kasi ng story noon, magkakasama kami ng mother ko at father ko daw yata noong time na yun. Ngayon na-aksidente. Kasi pinapanganap na yung mother ko ng lolo ko daw sa Spain. Hinahanap yung ano rito, yung ano, siya nga. Siyempre, pag nakita siya, mahahalata na talagang foreigner. Na-aksidente, nagkaroon ng case, nagkaroon ng investigasyon. Kaya tinago na ngayon ako doon dahil makikita ko. Tinago na talaga ako, pero magkakasama kami during the time. Tapos yung mother ko, pinabalik na ngayon siya, bumalik na sa ngayon sa Europe. Kaya iniwan na ako dun sa family. When I was 10 months ako noon. Pero I remember, nung bata ako, nagpupunta daw yung father ko dun sa kami mga kasama, pati yung mother ko daw, dinadalaw ako dun. Kasi sinabi sa akin ng best friend ko, nakababata ako, Anton. Noong 2012, nung sinabi ko sa kanya na, meron ka ako kung na-discover sa pagkatao ko, hindi pala ako anak, ganito, na ano pala ako ampon. Alam mo, sabi ni Yoli, girl siya yung best friend ko, nakapit-bahay ko, 2 years ang tanda niya sa akin. Alam ko na yan, Marlene, sabi niya, tawag nila sa akin, Marlene. Paano mo nalaman? Kasi nung bata tayo, nung 8 years old, 10 ako, nag-uusap si Inang at saka yung Lola Machamo, madami daw kayong mga personality, mga VIP, bisita ron sa barko namin sa bahay, magkatabi kami ng bahay, tinanong daw ni Aling Browning, tandang matya, yung lola ko, sino po ba yung mga bisita nila yan sa barko? Ang dami-dami daw, mga 15. May iba, mga guard, mga bodyguard. Tapos nakita yung mother ko doon, medyo may pagka-Espanya, saka yung si President, During that time, hindi pa sa Presidente noon, pa lang siguro siya, baka Senator, siya ang President and Senator, Tapos sabi ganun nung lola ko daw, yan ang mga tunay na magulang ni Marilyn. Sabi, imagine isipin mo sabi ko gano'n, sabi, what? Hindi mo ba anak siya ni Lucas? Anak niya? Hindi, yan ang mga tunay na magulang niya. Sinabi ng lola ko doon sa kapitbahay na best friend namin na si Aling Hilang, na nanay ni Yoli. Nung panahon na yun, alam na pala ni Yoli, sinabi daw sa kanya, huwag kang magsasalita dahil gigilatan ka, gano'n. Kaya nakalimutan na niya, hindi niya binanggit. All this time, Anton, we are best friend neighbor. May alam siya, hindi niya sinabi sa akin, ngayon lang, 2012 lang na inamin. Alam mo ba yon? So, during the time pala ako'y bata, may nakakaalam na pala, ako hindi ko alam. I don't know. Ang alam ko lang, yung stepmother ko kasama ko doon. Na I thought my real mother is si Gloria, yung nasa Manila, tapos nasa Guam na. Di ba kaya napunta ako ng Guam? Ganun na nangyari story nung buhay ko. Talagang ganun na nangyari. Kaya nagulat ako, sabi ko, bakit ka ako alam nila? So, nung panahon pala na yun, by the way, nung panahon na nagpupunta nga pala yung sa Nueva Ecija daw, nagagalit si Rose, galit na galit si Imelda. Talagang she was really mad pag nagpupunta nun sa Nueva Ecija. Si General Cajucom, buhay pa ba hanggang ngayon? Yung tatay mo, I mean. Nandito sa Amerika. Matanda na siya, mga 85. Matanda na, mga 85, mga 84, 85 siya. Okay, may pinadala sa akin picture si Julie ng stepmother mo, pero hindi ko siguro mapaplat siya ngayon dahil hindi ako capable na
Hindi nag-work yung flashcard. Kaya nga pinapakita ko pa yung mga paperwork yun. Okay. Now, ito napakahalagang tanong, Sure. Siguro para malinawan na natin ito, straighten yung record tungkol dyan. Kaya lang di ko may flash itong aking Sabi siya, kinakapos itong katanungan ni Cathy Garcia. Hindi nga Elizabeth ang signatory. Nasa LOI, nakasulat mismo. Katotohanan ngayon. Pakipaliwanag yan. Hindi naman daw Elizabeth yung nasa LOI. Okay. Sasagutin ko yan. Pwede ko bang sagutin yan? Sige. Okay, dun sa last will ko, ang pangalan ko Elizabeth Rodriguez Marcos at sa birth certificate at saka dun sa mga bagay na yung talagang paperwork. Ngayon, sa LOI, ang sinasabing LOI, ito yun, yung bagong lipunan, secret, they call it the Secret Book of Redemption. Ito. Yan, ito yung LOI na pinirmahan ng strongman noong 1972, September 22, 1972. Ayan. Sana nakikita nila yan, no? Good enough? Yan. Yan, nakikita nila yan. Ngayon, nakalagay dito sa LOI, Anton, the future butterfly. The future butterfly, the SOBC. Yun ang nakalagay sa LOI na may kapangyarihan na talagang siya mag-ano. Tanungin niyo ako, sino si future butterfly? Nung bago ako dumating, yung future butterfly nakamarka sa katawan ko. Kaya may nagpunta ng central bank, akala nila tato, ilalagay mo, hindi. Nakamarka yun spiritual, nasa katawan yun. Hindi ko naman pwede sabihin ngayon kung saan parte ng katawan ko, masyado ng yun. Pero sinabi ko yata sa iyo, Anton, di ba, may picture ka, di ba, pinadala ko sa iyo. Yung butterfly, nakamarka yun sa tao. Kaya yung sinasabing, the future butterfly, guess who, yun ang tinatawag na mag-a-unlock ng reverse key program. Ito na yun. Okay. So, I am the mariposa. Alam mo yung mariposa, I am the butterfly. Ito ngayon yung sinasabi nila na guess who. Ito yung reverse key program. Right now, nakalagay dito, 77, which means luck. Tapos, pag binaliktad mo, magiging 999, yun ang code ko, 999, AU yun. Yun ang mag-a-unlocking. The guess who, nakalagay guess who. Ayan, di ba? Guess who, di ba? Nakalagay? Guess who, butterfly yan. Nakalagay dito, Joby Rexal, Ito yung Joby Rexal, ito. Ayan, here. Yan. Kung ako rin hawak nitong sing-sing na to, ako future butterfly. Ayan, no? Itong mga physical na mga jewelry na to, hindi ibibigay sa akin to kung hindi talaga para sa akin. Hinahanap ako rito na magmula ng mga mid-80s ni General Baltasar. Itong tinatawag na King Solomon ring, Morning Star. Ito yung Infinity Cash Account na magbubukas ng Infinitium Cash Account. The Morning Star. Yan, no? Nakikita nila, yan, no? Joby Rexal. Kung titignan mo to, Anton, no? Yung key program, ayan, no? Guess who, di ba? Tapos nakasunod, Joby Rexal. Ito yung Joby Rexal, nakasulat sa ring. Ayan, no? Okay. Diba? Okay. Ngayon, yung pendant, ilalagay mo ngayon yung pendant. By the way, may nagtanong sa akin si Netnet, bakit ka naging prinsesa? Okay, ang sagot ko doon, Netnet, kung nakikinig ka, I'm sure you're listening, pero hindi naman ako galit at wala namang masama sa tanong mo. Siyempre, you want to know the truth and to cease to believe. Nung binigay sa akin to, parang kamukha din ng sing-sing, hinanap din ako ng tao ng almost on the mid-80s. Ito, nakita niyo yung crown na yan, yung pinaglalagyan ng chain na Anton? Yan ang ibig sabihin, yan ang crown, yan ang parang prinsesa, yan crown yan, no? Tapos heart shape, nakalagay FM initial. Ito ang backup ng 1 million metric tons sa heritage asset. 1 million metric tons, ito ang backup, kasali ito. Okay? Kung sino may hawak nito, ayan, ito ngayon ang guess who. Kita mo yan? Ito ngayon ang guess who. Ayan, no? Guess who. Yung crown. Yung kokoronahan yan. Tapos yung nakalagay na Joby Rexal, ito ngayon yan. Yung Infinity Cash Account, yan, nakalagay dito yan. Ngayon, ang key program, kung para maintindihan ninyo lahat, ang ibig sabihin ng key program, i-reverse mo nga yung 666, gagawin mong 9999. Ito, nakalagay dito, to start to open this, nakalagay dito yung mga dapat gawin. Merong spiritual and material ito. Yan. Parang may mga ayan. Ang first na tinatawag dito na, okay, nakalagay na unknown, ayan yung sinasabi na umbrella code. Ayan yung umbrella code, na unknown. Di ba? Nakita niyo yan?
Nakita 76543. Yung number 2, yung strongman yun, ako yung number 1 doon. Yung unknown. Code yun. Code yung unknown na ibig sabihin. Code. Okay. Ito yung security, yan ang Pentagon. Okay? Mm. Ngayon, pagka nakita mo one eye, Anton, one eye, di ba? Sarado. Ito yung one eye, oh. By the way, ito yung one eye. Nandito sa sing-sing din, oh. Yan, oh. Ayun yung one eye, Anton, ayan. Tapos yung double trilateral, ito. Trilateral, di ba? Double, ayan, oh, sa side. Okay. By the way, guys, yung double trilateral, nakalagay lahat yung marka niya sa katawan ko, kaya hindi nga pwedeng duplicate. Alam, naglagay ka, Anton, ng gold sa katawan mo, kahit ano, whatever. Hindi rin papa sa bakit? Wala yung code. Hindi ba may code yung nilagay sa akin? Meron tanda, Implant ba? Implant ba yung code mo? Ha? Implant? Yeah. Okay. I was 11 years old nung may nilagay sa akin. Nagkasakit nga ako. Kala ko namatay ako nun eh. Okay. May katanungan dito in relation to that. Kasi may mga naging panahon din tayo rito na sabi siya daw makapagbubukas pero Holy Spirit ang may sabi. So ang tanong dito ni Delia, Ma'am Elizabeth, sino po nagsabi sa inyo? Tao o Holy Spirit? Sino nagtanong niyan? Si Delia Mingua Fernandez Quinten. Ano yung tanong niya na... yung mga nagre-reveal sa inyo ng ganyan. Siguro, yun ng ano. Yung mga, hindi ko na alam kung ano yung takbo ng usapan natin. Dali lang. Kung meron man nagre-reveal sa inyo, kung may nagre-reveal man sa inyo, saan nyo nakuha yan? Yan siguro ang ibig niya sabihin. First of all, sandali. Lahat ng nagbibigay sa akin ng mga information at binibigay sa akin ng mga mahalagang bagay na dapat na mapunta sa akin, na nakalagay yun sa LOI na pinagbili na ng strongman sa kanang mother ko. Lahat ng tao, iba-iba ang kanilang assignment. Yung nagbigay sa akin ng marriage license sa kanang birth certificate, ibang tao. Yung nagbigay ng last will, ibang tao, general. Yung nagbigay ng sing-sing, another person, si General Baltasar. Yung nagbigay ng tawag dito ng pendant, yung gym na from dito sa Ilocos Norte and anong lugar ba yun? What's this? Anong pangalan ng lugar? Isabela. Hello? So lahat ng tao na nagbibigay sa akin ng mga mahalagang mga bagay ganito, kaya material and physical, pag naibigay na nila sa akin, Anton, nawawala na sila sa buhay ko, umaalis na, wala na. Tapos na yung kanilang, tapos na yung mission nila, Anton. Ganun na nangyari. Hindi ito ipinagkaloob sa isang tao lang para mapasa kamay ko ito. Yung nagbigay sa akin ng LOI, Interpol siya galing sa tribe sa bundok. Nung binigay niyo sa akin sa hotel, sabi ko, ba't mo binigay sa akin yan? Pinagbilin po sa amin na hanapin kayo, na ibigay po sa inyo, kailangan daw po, para sa inyo daw po ito. By the way, nakalagay dito sa LOI, redeemer copy, meaning, isa lang pala magre-redeem. Yung lahat ng naka-specify dito sa LOI nito na kapangyarihan ng Sobsi at Future Butterfly at pati yung bubuksan niya, kasama itong ring na to na magbubukas, itong King Solomon ring, yung Morning Star, okay? So when along with the key program, ang key program, ito yung project sa buong global, sa buong mundo. Dapat nag-umpisa nito ng 2012. Hindi nga ako lumabas. Saka nagkataon siguro ng presidente ng si Pinoy, so hindi pa siguro panahon, ayan. Okay. Ngayon, ano yung tanong niya? Sino daw nagsabi sa akin? Spiritual. Nasa akin ng spiritual sign, nasa akin ng material, physical backup. Okay. So ano yung tanong ng babae? Hindi ko naintindihan yung Hilda. Ano yung tanong niya? Ano yung question? Okay na sino siguro yun. nagsabi Okay sa na akin? yun. Okay na yun. Nasagot mo na yan. I think, para sa akin, nasagot mo na. Ito, tanong lang. Kay ni Hazel V. Only child ka pa ni FM dun sa mama mo. May kapatid ka ba? Ngayon. I think the question is, I think I'm the only legitimate daughter kasi nga nakalagay dun sa aking dito sa last will ko, sa last will. Yung last will ko rin masyado rin madugo ito kasi masyadong mysterious ba. Kasi nung binabasa ko ito, ginising ako ng 3 o'clock in the morning para pag-aralan ko yung nakasaad. Ngayon dito sa last will, kung titignan niyo yung itsura ng last will, tignan niyo yung papel, siyempre, meron mga meron yung tinatawag na field approved by the Department of Foreign Affairs, tapos sa Malacanang, sa Office of the President, ayan din na-resibo. Yan, nakikita niyo yan, ayan. Ito yung seal, naka-seal siya, ayan, Tapos, ayan yung resibo. Ngayon, ang kanyang papel, tignan mo, nakita mo ba yung pagkaano ng
Anton, di ba, luma? Yung panahon na yun, pagka luma, kulay brown. Parang punit-punit ka, nakita mo? Yan. Ngayon nakalagay dito, nakasaad dito. Nung binabasa ko ito, mali spelling, di mali-mali. Yung memory, kulang ng word. Yung republic, walang E. Kaya nung tinitignan ko ito, yung CAS, ang spelling ng CAS, di ba, C-A-S-H. Eh dito, C-A-S-T. Kaya kinuha ko yung T, tapos kinuha ko rin yung H. So lahat pala nung missing letters na puzzle ko, ginawa kong puzzle. Yung puzzle, kinuha ko lahat yung wording na mga misspell, saka yung missing. Alam mo, lumabas mo, Anton, alam mo kung ano yung lumabas dun sa pinasal ko? Yung Queen Elizabeth Rodriguez Marcos. Kompleto, pati yung kumbaga dinicipher mo. Oo. Okay. Kinuha ko lahat yung letters, ni-decipher ko, tapos binuo ko. Hindi ito, walang nagsabi dito sa akin, parang inidyok lang ako na hindi ako makatulog 3 o'clock in the morning. Kailangan basahin ko ito, kailangan pag-aralan ko, ano ba ibig sabihin nito, sabi ko. Okay. Tapos makikita mo pa din sa alam mo ba yung padamdam? Alam mo ba yung padamdam, Anton? Ito, tinan mo dyan, Alam mo ba yung exclamation, yung padamdam? Pag tinignan mo sa typewriter, hindi ba nakalagay doon, one, di ba? Yung exclamation. Tignan mo doon sa itaas doon, ano yung nakatapat doon, number 1. Ang ibig pala sabihin itong last will na to, nakalagay dito, I, Ferdinand, binanggit nga na, I, Executor, I appoint Elizabeth Rodriguez Marcos. Merong nakalagay na padamdam exclamation after Marcos. So it means, merong ibig sabihin yun. Di ba? Anton, alam mo kung ano ibig sabihin nun? Ano po? The only one. The only one. Original. Yun ang ibig sabihin. Kasi nga, ano ba exclamation? Ano ba yung padamdam sa English exclamation? Ano ba ang nakatapat nun? Di ba? Number 1? Sa typewriter? Tignan mo. Tapos ito pa, nakalagay dito, in witness whereof. Meaning, ito lang ang nag-iisang last will sa buong mundo. Wala nang iba pa. Nag-iisa lang na last will. Okay. Nag-iisa lang. Pangalawa, sandali lang. Dalawa na yun, Dalawa na. Yung pangalan ko, after Marcos, binakalagay ng exclamation. Yung witness whereof, the only last will. Tapos, ito pa yung sinasabi na walang, there's no ban, no inventory, no accounting. Lahat ng asset na i-claim dito, nang may hawak ng last will na to. No ban, no accounting, no inventory. Do you understand? So, 5 na yun, 5. Tapos yung mother ko, nakalagay dito, siya lang pala talaga ang Mrs. Marcos. Alam ko, may magagalit yan, pero wala man akong pakaalam kung magalit sila. So, kung gusto nila, mag-complain sila kung sino yung sumulat nito, kung sino yung gumawa, Huwag sa akin, Ngayon, itong mother ko, siya ang nakalagay dito, Mrs. Marcos, siya lang ang Mrs. Marcos kasi may nakalagay na, exclamation, di ba? Yan. Tapos, siya din yung talagang nag-iisa lang din na Elizabeth Santiago Rodriguez. Ayan. Kung titignan mo Anton, 7. Hindi ba parang hindi ibig sabihin yun? Bakit 7 na naman? Okay. Di ba? Okay. Nakalagay dito, lahat ng initial ni Strongman, ng father at mother ko, inauthorize, binigay, binigyan ng karapatan kung sino-sino man. Pag lumabas daw ito, invalid lahat, null, void. Pag lumabas ito. Sige. Bigyan mo natin katanungan ni napag-usapan din kanina si Fatima Sabi, walang butterfly na mag-unlock sa cloak. Ayun ang kanyang opinion yan. Ano sabi niya? Wala daw butterfly na mag-unlock dun sa cloak in walang secrecy. Butterfly. The future butterfly is the one who's gonna unlock the reverse key program. The future butterfly. Okay, sige. At mamaya ako naman. May ang galing talaga ni Apo. The future butterfly, the guess who? Ito yung sinasabing guess who. Marunong ka ba magkastila? Kasi kinakastila ka ni Teta ni. Not fluent. English na lang kamo, English o Tagalog. Como la riqueza de tu madre es en las Pilipinas. Ano yun? Is anyone can translate that in English or what? Anyone who knows how? Como la riqueza de tu madre en las Pilipinas? Tinatanong siguro, yung nanay mo ba nasa Pilipinas? Yun ang siguro ang tanong. Is my mother in the Philippines? De tu madre, ewan ko, hindi ko alam. Riqueza, ano ba riqueza? No, okay. Baka ang tanong dyan, is your mother is in the Philippines? Baka ganon. Ito, Elizabeth, ang butterfly ay si Maria yun at Malaya. Ang tanong, banal ka ba?
Paano kung hawak mo yan, ay may hawak pa ang iba na mas higit pa sa hawak mo? Banal kasi ang mag-claim. Yan. Can you, pwede bang i-define niya yung word na banal? Kasi may nagtanong din saan si Cathy Garcia. Gusto kong sagutin yung tanong niya dati. Sinagot ko yun hindi sa pumapayag. Sabi niya, are you perfect? Are you sane? Sabi niya sa akin, ikaw ba, perfecto ka ba? Santa ka ba? May, alam mo, sinagot ko Anton, sabi ko, Cathy, only God and Lord Jesus Christ can tell and judge us and tell us if we are saint or if we are perfect. Di ba? Hindi ko pwedeng sagutin yan. Dahil lahat tayo nagkakamali, tao lang tayo. Pero sasabihin ko sa iyo, ginituan ang puso ko at I have a beautiful soul. Tumutulong ako at mabait ako sa tao at hindi ako nananakit ng tao, hindi ako naloloko, hindi ako nagsisinungaling. To me, masasabi mo bang santa yun? Hindi ko rin alam kung ano ibig sabihin santa eh. Akala yata ng mga nagsasalita ng mga about religion, akala nila santa na sila. Is that the way they kind of clarify the being saint? Hindi ba just lang ang pwedeng mag-ano yan? At saka yung mga ginagawa mo everyday, yung ginagawa mo, yung plano mo, yung platform mo. Ano ba yung intention? Okay. Hindi ko pwedeng sasabihin sa kanila na santa ako, nung pala, maldita pala ako. Hindi pwede yun. Pinakakamusta ka nga pala. Yung tao mo magsasabi sa'yo. Pinakakamusta ka nga pala ni aming Vice President sa UFOSP ni Chief Zaldi De Leon. Ito, Anton. Hi, Zaldi. Nakamusta na kaya ni Princess Elizabeth kay General Kahukom si Enoch? Kasi si General Kahukom tao lamang ni Attorney Atilano Tulibas. Siguro mabantay tanong mo ito sa stepfather mo o sa foster father mo. Oo nga. Okay, sabihin na natin, kay totoo hindi yan. Ano kinalalaman niya sa pinag-uusapan at tungkol sa akin na dinideclare ko at sinasagot ko yung mga tanong? Kasi nga, sabihin na natin na totoo nga yun o katulong lang ng tatay niya, utusan. But what is got to do with me? Hindi, totoo ba yung kaya? Diba? I mean, mabuti pa. Hindi ko alam kasi sinasabi nila general. Alam ko kasi hindi naman general si Lucas. Ano lang yan eh. Ano lang yan, chief of police lang yan, saka tiniente lang yan. Hindi naman yan general sa military. Hindi ko Ako siguro nagkamali. Baka iba yung Lucas Kahukom. Baka ibang Kahukom niya kasi hindi general si Lucas. Alam ko, chief of police siya. Tapos yung nagtatrabaho sa PFN, sundalo siya. Hindi ko alam kung general siya. Pwede kong tanungin kung general siya. Okay. Pero we never heard about that. Mm-hmm. Ang alam lang namin, chief of police siya, yung nagtatrabaho sa munisipyo, chief of police, kumandidato ng mayor. Mm-hmm. Pero alam ko, army, siguro tahuan din yan na para siyang army yata nung strongman. Pero hindi ko alam kung general. I doubt it. Kasi pag general ka, dapat matanda ka na, di ba? Bata lang siya nagpunta ng Amerika, 55 lang siya. Nagpunta siya rito. Saka nung panahon na magkakasama kami, hindi namin alam na general siya. No? We should know that. Okay. Merong kasi isang grupo rin, ito questionable rin. Para sa akin, hindi rin ako naniniwala dito dahil yung mga pasimuno na itong foundation na to, Perlas ng Dulong Silangan. Yung Perlas Foundation yata. Do you want me to tell you about that? Ang Perlas ng Silanganan, grupo ng mga iglesia. Yes, iglesia ni Cristo. Iba ito. Nakalagay talaga dun sa papel. Iba sa parang sinatawag na. Iba yung Perlas Foundation, iba rin itong Perlas ng Dulong Silangan. Sa iglesia to. Sige, okay. Tuloy ko muna itong. Yung key program doon mo yan kinuha. Doon ko yan nakita. Pinagdugtong-dugtong mo lang ang istorya. Paano ka maging King of Kings? Babae ka. Okay, ang King of Kings, it doesn't have to be king. It can be queen. Mm-hmm. Pag sinabi yung King of Kings, kasi ito yan, i-google mo yung meaning nito, Anton, yung i-google mo yung Jove Rexal. I-google mo yan. Tingnan mo yung meaning yan, yung definition. Ang nakalagay doon, God's King of all. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagtalaga at nag-create at nag-anointed siya ng hari. Pero ang hari, it doesn't have to be king. It can be queen. Ng lahat ng mga hari. Ngayon, yun ang definition ng King Solomon reign. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung napakaraming meaning nitong reign na to,
Hindi ko naman din sasabihin na ako na nga yan. Di hintayin na lang natin, di ba? Kahit na nga ba sino pa yan eh. Doesn't matter. Di ba? Ang hinahanap natin dito na magkaroon na lahat ng katuparan para maumpisahan ang mga project, matulungan na natin ang ating mga mamamayan, mga kababayan, mga OFW families, tapos magiging maunlad ang ating Pilipinas, makikilala, maalis na tayo sa kaapihan na ginawa at kahirapan at yung mga pangaaping ginawa sa ating bansa, lalo na yung mga servant. It doesn't matter. Pero like what I'm trying to say, kung nasa akin ang King Solomon Ring, Anton, meaning that will be the answer. Kaya lang, baka naman hindi tanggapin ng mga nakakarinig. Siyempre, kukontrahin nila, di okay lang. Sabi ko nga sa inyo, yung mga viewers na yung nakikinig kayo, nilirespeto ko lahat ng opinion nyo, nilirespeto ko ang paniniwala nyo. Tanungin nyo ang puso nyo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hindi pala ako totoo, that's fine with me. Walang masama doon kasi yun ang paniniwala nyo, yun ang gusto nyo isipin. Pero darating din ang panahon na isang araw, malalaman din naman natin lahat ng katotohanan. At least, binigyan mo kayo lahat ng benefit of the doubt. Nasabi ko sa inyo, pwede nyo rin masabi na what if natotoo pala ako, masasabi nyo rin, nasasabi ko sa inyo personally na I gave you guys a chance to hear it from me. Rather na malalaman na nyo na boom, na parang nabalitaan na lang, parang gano'n. So rito, hindi ko naman ito ginagamit ito na sa sarili ko na para ako'y magyabang at ipagmalaki. No. Gusto kong maintindihan nyo. Sa Diyos lahat itong pinag-uusapan natin ito. Lahat tayo kasakapan, kanya-kanya lang tayo ng mga role. Like Anton, siyang announcer ng Wealth of the Nation or Alien or whatever you call it. Ako naman, anak ng nanay at tatay ko. Apo ako ng great-great lola. Kung sino pa man, meron tayong kanya-kanyang role. Yung mga ibang claimant, o kanya-kanya din, yung mga nagbigay sa akin. Meron silang mga role na ginawa sa buhay ko dahil napag-utusan sila. Yun ang tinatawag na meron silang mga role na ginawa sa kanilang buhay. Kasi lahat ng namit kong tao, Anton, na nagbigay sa akin lahat ng mga ito na, siyempre tinago nga ako, di ba wala, hindi ko alam yun, di ba? Nalaman ko lahat. Yung pag-stay ko sa Pilipinas ng 2010 hanggang 15, doon ko nakuha ang sing ng King Solomon, ang pendant na heart shape, itong LOI, at saka yung key program, at saka yung ako daw yung kamay lalaki, yung parang pati pag-firma ko. And then yung White Spiritual Wonder Boy. By the way, ang White Spiritual Wonder Boy, guys, lahat ng autoridad sa buong mundo, bangko, authority, or umbrella code or whatever, alam nila babae ang White Spiritual Wonder Boy. Okay, sige. May ano rito, may follow-up statement si Peter Valderrama, wala ka ring magagawa dyan kung walang basbas ang old man dahil kahit meron kang document, kung walang transmission order, walang kabuluhan ang papeles. Well, yun okay, naman. First of all, I would like to talk to that Peter Valderrama. Peter, alam ko na, andiyan ka dahil nagtanong ka, di ba? Hindi naman ako nagagalit nung sinabi mo na yung nasa noo ko, si Lucifer daw ako. So, si Lucifer. May nakalagay daw sa noo ko, Lucifer. Sabi niya. Kasi nga, nung sinasabi nila na para daw beast, yung meron daw code. Sabi ko, hindi yung chip na nakalagay na parang code na bumibili ka sa tindahan o sa store. Hindi ko alam kung ano nakikita mo, ano ba nakikita mo sa noo ko, Anton. Nung una yun, nung 2010, ang unang nakita ko dito, B-shape, B, akala ko victory. Tapos naging heart. Kasi nung binigay sa akin dito, Anton, hinanap si Princess Elizabeth na meron daw hugis po sa noo. Kaya binigay sa akin to. And then meron chinek sa pa ako, di ba pinadala ko sa iyo, meron akong mark doon, yung mark, meron akong balat doon, di ba? Na meron din daw sinasabi yung strongman ng araw sa mga general niya na alam din ng mga general na magti-trigger nga daw ng account, yun daw anak na meron daw balat doon sa talampakan, di ba pinakita ko sa yung picture? Okay. By the way, nung binigay sa akin to Anton, chinek yung katawan ko nung nagbigay sa akin. May pinindot ka, nasaktan pa nga ako sa may ankle ko eh. Saka dun sa paa ko. Saka dun sa noo. So, chinek nila lahat kasi nagbigay nito. Dini-DNA nila ako, chinek nila ako yung bilin sa kanila na bago nyo ito ibigay dun sa may-ari, ito ang hanapin nyo muna sa kanya. Okay. May tanong rito, anong parang hindi raw kapani-paniwala na ang isang anak ng reyna ng Spain ay iniwan sa Pilipinas. Lalo na't nag-iisa lang siyang anak. Okay? Papaliwanag ko rin ito dahil yung may kapaliwanagan yan, doon sa isa kong source naman, dahil daw iniwan ito sa Pilipinas dahil takot mapatay.
Sa dami ng papatay kayamanan, sa Europe, yes. kailangang itago yung kanyang identity. Kaya, yun, nabuhay ng normal, namuhay ng ordinaryong buhay. Pero may Hindi, ganito yung istorya pa doon niya. Ganito yung istorya doon. Yung lolo ko daw, galit nga sa KFM, di ba, galit siya. Inaapi, alam mo yung inaapi, yung parang ano pa, yung minamata daw, nung panahon na yun, no? Kaya nga nag-declare siya ng martial law. Sabi daw, ay babae pala anak, iwanan niyo na lang sa Pilipinas, bigay niyo sa tatay. Kung lalaki pala yun, dadalhin pala ako sa Europe. Pero baka ipapapatay ka din dahil maraming kalaban doon, sila Rothschild, yung mga family doon sa ano. Pero ito ang katanungan, Elizabeth. Nakabanding niyo na ba ang mama mong Reyna? Hindi pa. Pero nung bata ako, nare-remember ko. Kasi nga, meron daw mga protocol yan. Etong ako nga rin nagdaramdam, di ba? Naoperahan niya ako. Magkakalapit na lang kami. Nandito na sila sa US. Hindi pa rin. Kasi nga, ang sinasabi sa akin ng strongman, lagi niya sinasabi sa akin, anak, sabi niya, yung mami mo, ako, tsaka ikaw, meron tayong role na gagawin dito sa mundo. Kaya tayo nagsasakripisyo. Kahit gusto ka namin dalawin, iyak na iyak ang mama mo. Hindi pa namin pwedeng makita ng personal na ganito. Hinihintay namin ang hudyat sa itaas. Hindi ko alam. We're waiting for the right time for the go signal. Ano ibig sabihin nun, Anton? They're waiting for the right time and for the go signal bago sila kumilos. Pero nagkausap kami before, of course. Pero yung pagkikita, ano pala yun, hindi ko alam. Ngayon, ano kayo tanong, ba't daw ako iniwan? May reason nga, hindi ba pinili nga ang Pilipinas? Tinago nga. Siyempre, nagsakripisyo sila. Naintindihan ko yun. Ako nga din, siyempre, hindi ko maiiwanan na ganun katagal. Hindi nakikita. Pero, puro sacrifice pala lahat yan. Yun din ang sinabi ng, ni Strongman, sabi niya sa akin may sakripisyo daw kami dahil hindi daw pala kami ordinaryong tao, kaya kailangan dito pumasa ka sa mga ginagawang sacrifice. Ngayon, ang nararamdaman ko ngayon, Anton, ang sakripisyo ko, kahit I have everything here in my place where I am, yung pamimigat, yung napakabigat ng aking katawan. Alam mo kung paano ako lumakad, Anton? A walker ako, no? Alam mo si Lord Jesus Christ, nung pasampasan yung krus, ganun ako lumakad, Anton, ganun kabigat ang nasa katawan ko. Sabi ni Nick, maganda raw kung umuwi ka na. At simulan na ang programa ni FM. At para masimulan na yan. Talaga. Pero lahat talaga ng mga sinabi ko na gagawin ko talaga, yung pamana sa akin, itutulong ko talaga kasi that's what my heart says, yun talagang sa puso ko. At ako hindi ako magiging parang santa, perfect na sasabihin na perfect na ganito gano'n, na parang sinasabing, ano yung sinabi ni isa kanina, na dapat daw tayo, ano yung sinabi na banal? Ang paniniwala ko sa isang banal ay yung ating pagsunod at paniniwala na isa lang ang Diyos natin at yung lahat ng ginagawa natin ni tama, hindi tayo nananakit at tumutulong tayo. Magandang intention natin, wala tayong sinasaktan. May mga lumapit na ba sa'yo? Meron ka na bang nakaengkwentrong nagsasabing anak din sila ni Marcos at nagkabanding din kayo, nagkausap kayo? Kasi mga lalaki ang mga nagpakilala sa akin, junior daw, pero hindi pala totoo. Sino yun? Meron yun sa yung Albert Tortugo, namatay na JR, ang tawag pa anak kanya, kuya JR. Namatay na rin daw yun si Albert Tortugue, taga Cebu daw yung nanay niya. Sinasabi niya, ang pangalan daw niya, Ferdinand Emmanuel Reyes Marcos, Reyes yung mother niya. Junior daw, ganun pala hindi totoo, peke. Ang ginagawa nila na memera sila. Si Edilberto de la Paz, na-meet mo na ba yan? Sino? Edilberto de la Paz, si Angel Marcos. Ay, si Angel, nagkausap kami niyan dito sa SCAT. Isa pa rin mayabang yan. Grabe yan, no? Siya daw ang M1, siya daw ang meron daw sa lahat ng AU, ganito, ganon. Gusto niya umuwi ako ng Pilipinas. Tapos sabi ko, dahil magsasama ako, hindi, ikaw lang. After 1 week, saka nalampas niyo rin. Sabi ko, dahil gusto niya, tulungan ko daw siya na buksan yung kanyang account. Ako daw ang magbukas. Ako daw ang magpalabas pala. Sabi ko, bakit ako? Hindi ba sa account na yan? Dahil ikaw ang kailangan ko, sabi niya. Pero nabalitaan ko na nga na arresto raw or whatever. At saka, sinabi rin sa akin ng strongman, by the way. Papadala ko sa yung text sa akin ng strongman tungkol sa kanya. Kasi nga, nire-report ko tungkol sa kanya. Pagka nireport ko siya, sinasagot ka agad ako ng strongman sa Skype. Ang sabi niya, hindi naman daw anak talaga yan ng Marcos. Anak daw ng driver si Angel. Parang isa lang daw siya sa 99% na nakiklaim na descendant sila na anak. Isa lang siyang anak ng driver. At hindi siya, custodian lang siya. Tinanggalan na siya ng karapatan
na tinutulungan sana siya, may mga authority tumutulong sa kanya. Ngayon, tinanggal na lahat dahil arrogant siya. Sabi ko nga sa iyo, hindi nakakapasa sa spiritual Arrogant, mayabang, kahit yung sinabi ko sa iyo kanina, hindi nakapasa sa spiritual, hindi. Okay. Now, tanong natin dito. Ako, may katanungan ako sa iyo, Princess. Medyo straight ito, ha? Straight ito. Now, marami kasi akong nakakausap, no? May mga... Ako, lahat naman ipinaniniwalaan ko yung mga salaysay hanggang sa dumating yung punto na may nadidiscover ako. Nadidiscover mo rin. Now, kung hindi ikaw, halimbawa, kung hindi ikaw, anong gagawin mo? Bilang ako, ito, maganda yung tanong mo na yan. I like that. Ako kasi, hindi lang gusto ko ipahiwatig sa lahat ng ating mga kababayan, mga listener viewers. Halimbawa, hindi pala ako. Halimbawa, si Netnet Jimenez pala o si Lita Espiritu. At sino pa yung nag-a-atake, o kaya si Fatima, o kaya si Rose, yung admin nyo. Alam mo ba, matutuwa ako at magiging maligaya ako, proud ako. Bakit? Kasi nga, kung yung lahat ng sinabi ko na yun, yun ang magpapalabas, magiging sisikat ang Pilipinas, pinili ang Pilipino, pinili ang Pilipinas, lupang hinirang, itataas natin ang bandera ng ating kalayaan at paghihirap. Makikilala tayo sa buong mundo. Karangalan ko bilang Pilipina yun. Dapat na, susuportahan pa natin kung sino yung taong magtitrigger na yan. Rirespetuhin natin dahil hindi naman niya kagustuhan kung bakit siya napili. Yeah. Hindi ako magdadamdam, not even na magseselos na bakit hindi ako, no. Kasi that's what life is all about. Kaya nga sabi ko, lahat tayo may role sa mundo. Iba-iba nga lang. Huwag naman kayong magalit sa akin kung halimbawa ako yung totoo o sabi ko ngayon. Huwag naman kayong magagalit pag dumating may panahon kasi wala naman ako masamang intention. Itutulong ko, gagawin ko yung sa LOI kung ano inuutos ng spiritual and material. Gusto ko yung sagot mo. No? Dahil napag-alaman ko nga, Princess, na yung pagtatalaga kung sino yung chosen one na yan, ay hindi permanente. Maaring sa ngayon, pagkakilala mo ikaw. Pero hanggat hindi pa talaga dumating yung punto na pinaka-aantay na ikaw ang diniklara, mahirap sabihin ikaw na. No? Dumaan ka man sa sitwasyon na ang dami mo ng prosesong sinatisfy, maraming hiningi sa'yo, ginawa mo, nagpakabanal ka o nagpakamalinis ang puso mo. Pero hanggat hindi pa dumadating yung punto na sinabing ikaw na, maaaring magbago pa rin pala yun. Yes, of course. Pero sa alam ko kasi, sa itong nangyayari na to, para bang, tinanong ko din yung sarili ko nakapasa na po ba ako sa test sa lahat ng mga pagsubok? Matagal na pala ako nakapasa. At yung sinasabing, by the way, correction, kung ayaw maniwala ng iba na prinsesa ako, tinatawag ako ng mga OFW ko, na kahit sino, irespetohin na lang natin kasi sila daw, kaya ako daw hindi totoo o totoo man, prinsesa daw ako sa puso nila, Anton. Napakasarap pakinggan nun. That's priceless to me. Alam mo, ibig ko sabihin, hindi lang kinakailangan na magkaroon ka ng corona para ikaw tapagin prinsesa ng iyong mga kababayan at mga kaibigan mo nagmamahal sa iyo. Prinsesa ka sa kanilang buhay at puso. Napakalaking bagay nun. Hindi mo pwedeng bayaran nyo kahit magkano. Yun ang aking karangalan. Ang karangalan ko, yung nasa puso ko at yung kaluluwa ko na maganda intention ko sa tao na wala akong masamang iniisip at wala akong sasaktan at hindi ko alam, kahit wala ako, bibigyan kita kahit yung utang ko, pahiram ko sa iyo By the way, hinabing backup daw ako ng AU. Ayoko naman ng AU, Anton. I don't like gold. Pag binaksakan tayo lahat ng AU ngayon, I will be the first person to turn my back and walk away with it. Run away. Natatakot ako. Alam mo ba, ginawa siguro ng Diyos ang ganun sa akin dahil pag kasi nagkaroon ka ng interest sa ginto, di ba? Nagiging sakin ka, nagiging ang ugali mo at puso mo, nagiging uling. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nangyari na wala akong hilig, ayoko ng ginto. Diamond siguro is good, because diamond is forever. I like that. Pero yung gold talaga. Sabi niya, paalala lang pala ni Anthony Santiago Martin, may pinadala siya sa iyo, Princess, pakisagot na lang, pero pinadala daw ba niya sa messenger? Meron matagal na siguro, tabunan niya, pero siguro padadala uli niya sa iyo yan. Kasi hindi kayo, hindi pa kayo magkakontak. Ibibigay ko sa iyo yung email niya para kinontak ka niya pero siguro hindi pa kayo nag-wave, kaya ganun, kaya hindi mo siguro natanggap pa, no?
Nakabaon yan. Dami kumukontak sa'yo, I'm sure. Wala pa bang tanong? Wala pa bang mahirap-hirap na tanong? Sa amin naman, medyo mahirap. Wala naman. Tama naman yung sagot mo. At least, yun ang magandang sagot. Total, wala ka naman sinisingil na pera. Ay, isa nga pala, pwede bang manawagan? Sige. Habang nag-iisip ka. Pwede po ako manawagan sa mga nakikinig ko, viewers. Linawin mo nga pala yun. Yung fans club mo daw sige. Yeah. Ang Princess Elizabeth, the Chosen One Global. By the way, kaya po namin sinabing Chosen One, hindi ko po kiniklaim na Chosen One ako ng Diyos o anointed ako. Bahala na kayo. Yung po ay parang pinili ako na itatawag ko yon ng aking mga OFW. Na dahil ako ang tutulong sa kanila, ako pinili nila para ako magbibigay ng kanilang mga pangangailangan sa buhay nila. Na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan na maging matibay at maging matatag. Na magkakaroon pa ng bagong pag-asa sa buhay na hindi sila mawawala ng na hindi sila mag-give up. Yun ang ibig sabihin nun. Na yung panawagan ko po, yung aming faith, wala po kaming membership na sinisingil. Membership is free, zero. Ang qualification, your OFW, your ex-OFW, your indigent person, family, mahirap, you're a member automatic of my charity. Itong sinatawag na PICO, the Chosen One Global. Ngayon, pag may gumamit, anto ng pangalan ko, nilagay Alpha Omega Global. Tapos nilagay yung picture ko, tapos nilagay ng corona. Sabi ko, wag namang ganon. Don't do that. Hindi tama po yung gano'n. Kasi nga malalaman din namin kung sino yung gumawa nito. Pag nalinis sila, i-report natin. Pinakita dito sa mga pinadala na sa akin ni Jule Marie na meron yata parang may pinosis yung picture tapos siniraan ka yata doon sa ano. Yeah, yung ito, nananawagan ako kay Chris Cannon. Kung asan ka man, Chris, please lang, nakikiusap lang ako sa iyo na hindi ako nagkagalit, but I just wanna ask you a favor. Paano ang nakakuha ng profile picture ko, mga active mo, 7 dun sa aking Facebook, hindi naman tayo friend. Okay, number 1. Number 2, kinuha mo lahat yung litrato ko, tapos nilagyan mo yung 2 picture ko doon na copycat ni Princess, copycat ni Imelda. Picture ko yun, damit ko yun, ako yun. Hindi ako yung parang gagamitin yung uniform ni Prince Charles at saka ni King Philip VI ng Spain. Ilalagay mo yung mukha mo doon. Hindi ako ganun. That is my real picture and my clothes. Kung gusto mo, ipapakita ko pa ngayon, nandito pa nga sa closet ko yung damit pati scarf Yung scarf na yun, nandun ako sa yung nakasalamin ba, nakataas yung buho ko. Akala, ginaya ko si Imelda, copycat daw. Bakit naman ganun? Kung sa bagay, hindi kasabihan nga daw magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Hindi ko gawa yun, kaya hindi ako nagbibintang sa tao. Pero bakit mo ako pinagbibintangan? And how did you get into my Facebook? You're not my friend. Di ba? Okay. That's not right. Tama naman. Hindi tama yun. Wag niyong gagawin yun. Hindi tama yun. Alam niyo kasi yung mga ginagawa niyong ganyan, tapos sisiraan ako. Alam naman ako ginagawa sa kanilang masama. I don't understand it. Sinabi ko na rin sa iyo, kung sino man ang magti-trigger, kung sino pa sa kanila, babae, lalaki yan, at hindi pala ako, napili pala, sinagot kita ko gagawin ko bilang Pilipino, di ba? Bilang mamamayan, mamamayan ng Pilipinas. We should support that person, respect that person, at makiisa at matuwa at maging lucky tayo dahil siya napili at kasama tayo lahat sa kanyang kataasan. Kung siya'y nakakilala at tumaas, kasama kayo lahat. Hindi ba kasama lahat tayo? Pilipina tayo Pilipino, di ba? Bansa natin. Pero bakit ang nangyayari sa ating mga kapwa Pilipino? Kung kinakailangan sirain ka at apakan ka, gagawin sa iyo yun. Okay. Kung sisirain ang karangalan mo at pangalan mo, gagawin sa iyo yun. Instead na ikaw pagmamalas sa sakitan, ipapahama ka pa. Bakit ganun ang gagawin? Ganun ba sinasabi niyong mahal niyong kapwa ni Pilipino? Hindi. Kasi ginagawa nila, yung ginagawa nila sa akin, yung papagpapatunay na talagang mahal nila ang Pilipino, na gusto nilang tumulong sa Pilipinas. Okay. Do you understand what I'm saying? Ito sa mga problema yata natin natin dito sa WTN. Yang ang yung programa mo, lalapitan ka ng mga OFW, humingi na ng tulong this early. Paano mo ito naharap? Paano maharap nito ng mga admins mo? Halimbawa, gaya nito ni June San Jose, nagpadala ng picture. Ewan ko kung ito ay paraan niya para i-challenge ka.
No? Na ano yung picture? What is it? Yung nasa Oman na may babaeng may sakit na nakahiratay sa ospital, no? Mhm. Nakaano na to may tubo na to sa liig. So, yun, gaya niyan, ano daw ang gagawin mo? Hindi, Siguro so naman. maliwanag ang sinabi ko from the beginning before we start that. Sabi ko, alam ko na nga na anytime malapit nang magkaroon ng ano talagang alam ko malapit na. Alam ko yon anytime na ngayon. Ngayon, ang alam ng lahat, at sinabi ko rin sa kanila, na pag ako yung sinundo, siyempre ibibigay sa akin na sarili kong ano, yung para sa akin, personal mobilization or something, meron kami tinatawag ng mga priority emergency urgent case. Na kahit mismong pera ko, pag nabigay sa akin ng aking nanay, ng mother ko, itutulong ko kaagad dun sa mga sinasabing emergency case namin. Ayan. Bago dumating pa sa point na yung talagang yung ipoprograma namin, pero meron kami mga emergency case. Alam nila yon. Pagka ako isinundo na, nag-umpisa na. Alam ko kasi confirm ako na alam ko mangyayari anytime. Yun ang pinangako ko. Pero kung hindi pa ako nabibigyan, paano kung tutulungan yun? Magkano ba? Pinag-uusapan natin doon, di ba? No? At ngayon, meron mga case ngayon na nangyayari ngayon sa Pilipinas na pwede naman nilang idaling doon sa government saka doon sa mga binoto nilang mga politics. Bakit hindi sila tulungan? This is the right time to do that because they need your vote. You better take advantage of that time this time. Doon kayo humingi ng tulong ngayon. Kasi nga, hindi ko pa dapat salungin yan dahil hindi pa nag-umpisa yung aking programa. Anton, di ba? But once na nag-umpisa ka, walang problema. Parang may narinig ako, Ma'am Elizabeth, Madam, Princess Elizabeth. May narinig ako mukhang may nakalaan nga para sa'yo. May nag-confirm ng iba. Pero maring mali ako, pero parang may narinig ako. Ganun Merong account talaga nakalaan sa akin na i-withdraw ko anytime baka sa Singapore HSBC ba yan? Kasi alam ko, pinalabas na rin strongman yan. Approved na, ilalabas na lang. Kailangan lang ako pumunta ron para kunin. Cash yan hard cash yan na talagang parang sa akin talagang regalan o mobilization or something. Yun, pag natanggap ko yan, itutulong ko dun sa OFW ng mga emergency cases sa urgent. Sobra-sobra. Hindi lang sigurado, sumusumpa ako talaga ayos yan. Damo gid yan. Pagka ilang trilyon yan. Ay, ang dami. So, ang dami naman maubos ko ba? Ang dami no? Too much. Yung nahuli, yung Julius Basan, Divina Gracia, totoong may account yun. Trilyon yun. Naku, alam mo ba? Talagang nakapangalan sa kanya. Talagang nakakatanggap. Ako maglalabas doon. Talagang nakakatanggap yun ng report galing sa World Bank, ganun sa HSBC, whatever bank that is. Pero sabi na, huwag mong galawin dahil hindi naman sa iyo. Natutok siya. Yes. Oo, hindi niya sinunod. Oo. Tapos hindi pa nagtataray pa siya. Administrator lang si Marcos dito. Nanggaling sa lolo ko. Hindi rin siguro siya. Baka kapangalan lang. Yan. Kaya, parang may narinig ako. Ewan ko sa panaginip yun. Pero meron ka daw talaga. Meron ako. Meron naman talaga. Hindi ka na nanaginip, Anton. Meron. Ay, alam mo nga pala, Anton. Meron akong sasabihin sa'yo. Hindi sikreto. Si Ed, nag-post si Ed. Hindi ko makakalimutan yung Ed Mary, na nakikinig ka naman siguro dyan, Dito nakakatuwa kasi ito, challenge to sa akin. Sinabi ko to kay, Strongman. Pumayag naman sa akin. Sabi kasi ni Ed Mary, siyempre to cease to believe. O sige, kung talagang totoo kayo, mag-deposit muna kayo ng 1 million pesos sa account ng video ni Anton, nagtutulong nga kayo. Kaya alam mo ba dyan, napasubo ako doon. Talaga i-challenge ko yun Kasi ako totoo, di maglalagay ako ng 1 million sa account. So dahil yun ang sinabi. Diba? Hindi pa ginagawa ko yung sinasabi, yung pangako. Sinabi ko kay Strongman, pwede ko po bang gawin yun? Kasi na-challenge po ako. Alam ko naman po ako ito to. Diba? So, oo naman, of course. Ba't 1 million lang? Dagdagan mo. Yun lang mo sinabi yan. Hindi mo kailangan yan. Naku, Ed Mary, gagawin ko talaga yun. Talaga. You can bet on that kasi hindi ko makakalimutan yung post niya na yun. Rhetorics lang yan, Maglagay kayo sa video ni Anton, kung talagang totoo kayo nga. Rhetoric lang yan, rhetoric lang yan. Nakapasubo ako doon. Okay. Hindi, okay lang yun. Mangyayari, totoo yun. Challenge yun. Alam naman ako, Anton, don't dare me. Don't dare me. No one pero siguro, pinakamaganda nga niyan, gawin mo ng magsimula ka na unti-unti, although yung magtayo ka na ng sarili mong foundation
Pagdating na yung pera, pupondohan mo na lang, nandiyan na, nakakasan na lahat, no? Okay, Ayun nga, ipapangalan ko na pero din kailangan sa talaga dun sa niyan. OFW. Gaya nga, nagkausap din kami ni Lipu-Lipi, talaga kailangan mo ng opisina para tumanggap ng mga reklamo. Kailangan mo ng opisina para yun na mag-aasikaso at magpapag-dispatch, etc., etc. Hindi, later na yun, pagka nag-umpisa na talaga yung programa, talaga magkakaroon ng malaking opisina dyan, Naggumawa nga si Jenny Luco, yung general admin ko. Kung makikita mo yung chart namin, ipapakita ko si Anton pa nagkaroon tayo ng time na hindi ngayon. Kasi meron kami tinatawag na yung ako yung as founder, tapos meron secretary, executive, na direct sa akin siya, tapos meron naman yung general admin, meron naman yung sa office, yung sa finance, sa pera, Ngayon, ang mangyayari doon, sa ibaba, nandun yung 4 na archipelago ng tinatawag natin na Middle East, Europe, USA, Asia, at Philippines. Gagawin ko yung meron kami investigator liaison officer. Meron kami yung tinatawag na, basta maganda yung chart, papakita ko sa iyo. Sigurado matutulungan mo ako doon. You will be a part of that. Can I invite you to be a part of that? Can you be one of the officers there? Tignan natin. Can you take my place when I'm finished, when I'm busy going around? Sabi ni Hayete. Alam ko naman kasi mapagtitiwalaan kita dahil alam ko naman gagawin mo yung tama. Pakitanong, yung claim ni TBM, huwag na natin pag-awayin itong si TBM. Nagpunta na daw yung sa Central Bank, hindi naman daw pinansin. Kasi pag hindi ka pinansin, it means na hindi siguro, siguro, malaman natin yan bueno, di ako'y magagayak-gayak at ako'y harap sa Senado. Okay, thank you so much. Papaliwanag ko sa senador na ganito ang kailangan naming mga maninigarilyo. Huwag mo naman taasan yung aming sigarilyo. I will pray for you, Anton. I will pray for you. Kaya, yung wish mo magkakatipid. We will pray for that. Kaya yung natin. So, yan, sana tayo ay biyayaan at magkaano na. Malapit na. By the way, ganito lang gagawin ko pala sa iyo. Pag halimbawa, nagkaroon na ng dosing, iti-text na lang kita. Pag meron ako ibibigay sa yung code, pag nabasa mo yung code, ibig sabihin nun, buksan na. Lumipad na yung butterfly. Pero nasa akin naman yung account ko yan. Nasa akin yung account na. Tawagan na yung ating tresurero. Okay. So, Princess, nasa yung lahat ng pagkakataon bago tayo magtapos. Okay. Thank you so much for the chance. Maraming salamat. Thank you so much for having me tonight. Give me the opportunity to explain myself, to explain about my document, about my identity, about other more questions na I hope na napili ko yung mga tanong nyo, na-satisfied po kayo. Kung hindi naman, pasensya na po kayo, humingi na ako ng paumanhin. Ngayon, lahat po ng claimant, lahat tayo, sabihin natin totoo tayo, hindi tayo totoo, nirirespeto ko pa rin po kayo. Ganon din naman sana kayo sa akin. At hindi naman po ako talaga yung parang sasaktan ko yung damdamin ng ibang tao o yan ko, dapat po hindi tayo gano'n. Sabi ko kay Anton, kung halimbawa hindi pala ako, rirespetuhin ko pa rin po kung sino igagalang ko at magpapasalamat ako at magiging proud ako bilang Pilipino o Pilipina. Dapat po sana gano'n din tayo lahat. Na magkaisa-isa na tayo lahat sa ikabubuti ng ating bansa. At siyempre yung mga plano at mga advocacy ko sa aking mga OFW, hindi talaga mawala. Sila talaga ang aking number one in my life. I love all of my OFW families, ex or present, at lahat ng mga mahihirap. Kasi ang ating po talagang purpose dito, ang aking advocacy as the daughter ng aking magulang, yung po talaga pala na nakalagay din sa Bible pala na sinabi ng Diyos, pinangako na lahat ng mangmang at mahirap at mga inalipus at inalipin ng mga talagang mahihirap, itataas daw ng Diyos. Iaangat niya. Lahat ng bobo magiging marunong titingnan. Yung po ang pinipilit kong gawin sa lahat ng member ko ngayon na sila'y maging somebody, na sila minsan magti-training sila, magiging CEO sila, president sila ng kanilang sariling kumpanya. Dahil yun po talagang pinangako. Nakalagay sa Bible din, Anton. Yung sinasabi ko na yun. At wala tayong pakialam sa mga mayayaman na. Doon lang tayo sa mga mahihirap na kailangan, indigent family. Yun ang uunahin natin. At kasama ka, please tutulungan mo ako.
Nagagampanan natin kasi nga nakilala ko sa donation. Alam mo bang naging bahagi ka ng buhay ko, naging part ka rin ng meron ka rin ginampanan. Meron, totoo, anak hindi ka pinobola ka siyang meron lahat ginagampanan. And maraming salamat sa mga nagmamahal sa akin, nagsusupport sa akin. Sabi ko sa kanila, wag silang magbabas ng mga back doon sa mga magbabasa sa akin ng negative. Talagang normal lang naman yan eh. Hindi ba sa pelikula may bida, may kontrabida. Okay lang po yan, kahit batuhin niyo ako eh. Alam, kung hindi ko totoo, talagang hindi ako magagalit. Hindi ko papatulan yun, hindi ko ibababa yung level ko. Ngayon, uunawain ko pa rin kayo. Pero one day, alam ko, mamahalin niyo rin ako, magugustuhan niyo rin ako dahil pag na-approve ko na sa inyo, totoo pala ako, alam ko naman na you're just looking at to see to believe. Kaya nilirespeto ko rin yung inyong mga paniniwala ngayon. Okay lang po yun. Hindi po masyadong sa akin yun. Sige. And thank you din so much, lalo na dun sa mga kaibigan ko, mga OFW ko, yung mga admin ko, yung mga officer ko, they really work so hard to taking care of everyone. At yung mga galit sa akin at ayaw sa akin, sana naman po ipipray ko na dumating yung panahon o araw na magustuhan niyo ako, mahalin niyo ako dahil kilalanin niyo po ako na hindi naman po ako mabait naman po ako naman talaga sa lahat. Tanungin niyo sa mga kakilala ko at mga kaibigan ko sa mag-ano. Balita ko nga, naloko ka pa nga daw noon eh. Niloko ka pa. Oo, maraming nakaloko sa akin ng pera. Pero alam mo, ano nang sinasabi ko sa ganung bagay? Kung nakatulong sa kanila yon, okay na lang sa akin eh. Ngayon, ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Hindi ako gumawa ng kahit anong action. Kasi nga, it is what it is. Ang laki naman ang ipinalit sa akin. Di ba pag nawalan ka daw ng maliit, ibabalik sa'yo malaki. Okay. Kasi nga, meron kang pusong bisita. But thank you so much again. Okay, thank you so much. Tonight, okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much sa time mo rin. Thank you. Princess Elizabeth. Okay, sige. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Hanggang sa susunod. Ayan po, ang naging kabuuan ng ating Sunday Super Chat. Talaga naman, mabilis. Mabilis ang takbo ng kanyang iisipan at pananalita. Oh, I believe you, sabi ni Albert Pulintan ng Mali. Albert, sumama ako sa Senado, ha? Pakisabi kay Kuya. At papangaralan natin si mga nagsusulong ng pataasan yung sigarilyo natin hindi makatuwirang pagkakataon. Okay. So, yan. Maraming salamat po sa mga ating naging panawin na si Madam Princess Elizabeth Ruiz, Rodriguez. Elizabeth Rodriguez Marcos Junior. Junior siya na ng kanyang ina. Okay? Yeah. At baka kay Supremo na natin ito paabot o dun sa ating sole signatory. Anton, pakisabi kay Ma'am Princess Elizabeth, bilhin na natin yung Hanjin sa Subic para lahat ng OFW shipbuilder around the world ay doon na mismo gumawa, made in the Philippines ship. Chicken yan, chicken. Sana nga. At may mga indicators, mga ugong-ugong na yung naganap na World Economic Forum is sinadyang itago sa media. Maging tayo rito sa WOTN ay wala talagang nakuhang balita. At kaya alam ko kung bakit. Bakit? Gulong lang. Kaya ang ating panahon sabi, hindi na muna siya magpapakita. At ganun din, doon sa kabilang kampo, ng ating nakakaugnayan. Kaya siguro, ayan na. Kaya lang tahimik lang muna dahil maraming buhay ang manganganib. Okay, baka pati ako. Baka pati ako. Hindi naman, wala naman ako. Inosente lang ako. Trabaho lang ako bilang sa hindi ka madadama. Mamamahayag. Okay, sige. So, sa ngalan po ng ating naging panawin, Princess Elizabeth Rodriguez Marcos, si Julie Marie, sa tulong ni Julie Marie, sa tulong ni Supremo, si Maris Moonfort, si Julian Canunay, marami pa tayo pasasalamatan, si Star 888, sa ating mga early viewers, sa top viewers po natin ngayon, talaga pagka si Princess Elizabeth ang ating panawin, ni top grossing, 285 views at one time, 285, 408 reactions kasi maraming nagagalit sa kanya kaya maraming nanonood. Biro lang. At marami rin naman tayo nagmamahal. 408 reactions at 820
comment. So yan naman po. Hanggang sa susunod na pagtitipon natin dito sa Wealth of the Nation, sana sa Webes ako makapag-broadcast. Kung hindi man, hahabol po tayo agad. Sa ganun, bibigyan po kayo ng balita. Kung sakaling ako nandoon sa Manila at may dumating na balita, ibabato ko po agad sa inyo. So hanggang sa susunod, ito po si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Naka-on pa ba tayo? Wala na? Yes, naka-on pa. Wala na? Pero about to end. Ito na.